But they're not The closer you are to the kitchen, oh, yes, you get the hamon. The biggest slice of the hamon. Sa akin, damay-damay silang lahat hanggat hindi nila sabihin kung sino yung 67. Yung commission may structure. May The way you see file it. na kaso, Sa naghihintay tingin mo? na ako, plunder ang i-file. Kung ang simpleng permit lamang po ang magiging sagabal, akin po naniniwala, ito naman po ay may ayos nila pero hindi naman po niya kailangan magbida-bida doon na para pong merong gera na pinuntahan dahil ito po yung programa. Bakit po niya, ito namang legitimate project, pinagigiba niya. Saan po ba talaga kami pupunta? Sumobra na po yung pagbibida-bida niya. Wala naman pong bastusan. Now, hindi po ako member ng BICAM. Never na ako naging member ng BICAM. Pati yung sinasabing small committee, hindi ako member noon. Maring doon na dadagdagan yun. Dadagan Balita News Update. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga kabita. Nagbabalik ko tayo dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Kababalik lang ho natin mga kabitan dahil nga po ay tinamaan ho tayo ng lintik na naman ho. Kaya medyo yung boses ho natin, at least naka-recover ho tayo mga kabitan. Anyways, mga oras na ito ay pag-usapan ho natin itong mga pangyayari ngayon, flood control projects, lalo na ho itong bangayan ni Yorme at ni Chihuahua. Mangiyak-ngiyak na naman ho. Naramdaman niya po kung gaano pala kasakit pag babatikusin. Sabi niya, bully daw itong si Mayor Isko Moreno. At sabi niya po, tahol ng tahol daw. Natural, kasi nga kayo ang tagapagtupad ng batas, pero hindi niyo po tinutupad yung batas kung anumang dapat tuparin sa inyong papapagawa ho ng mga proyekto dyan sa Kamaynilaan. Kaya mangiyak-ngiyak ko dito mga kabitan. Akala mo parang batang inagawan ho ng Marie Biscuit mga kabaitan. May Marie pa ba ngayon? Ang tagal nang walang Marie siguro. At itong si Mayor Magalong ay talagang kinontra na naman ho itong ni Congressman Richard Gomez. Ewan ko ba, dahil ka Pasko na, malapit ng ilang buwan na lang. Pasko na mga kabitan, baka nakatanggap ng advance ho itong si Mayor o si Congressman Richard Gomez ng masasarap na hamon mula kay Romualdez. Kaya nagbago ho ang ihip ng hangin nito mga kabalitaan. Kaya parang hindi na natin alam kung ano ba talaga yung paninindigan ho nito. Ba't ba siya nag-react? Kasama po ba siya sa pinangalanan ho mga kabaitan ni Bonget? Yun po ang ating alamin mga kabaitan dito dahil nga po parang duda na ho tayo dito ni Richard Gomez. Para maintindihan ho ang lahat na ito mga kabitan, tara, sabay ho tayong manood at ating pakikinggan yung mga impormasyon na dapat ho nating malaman sa programang ito dito lamang ho sa Danagan Balita Reaction Video News Update na nasaga po natin sa loob ng 24 oras. Ito po, for sure nabalitaan nyo na rin po itong mga sinabi ni Representative Richard Gomez. Ano po nga masasabi nyo dito, Mami Chu? I find it very out of character ni Goma. Diba dating artista yan, tsaka anti-drug ang kanyang advocacy. And suddenly, where is it coming from? Hindi naman siya identified doon. Not unless sinasabi lang masyado kang defensive na meron. Hindi naman siya identified sa mga controversial flood control projects. Sa tingin mo, Mami Chu, ba't nga ginawa? Nagpapakitang gilas ba? Bakit nagalit? May hinihibang posisyon kay Speaker? Remember, ano Goma is from Leyte, and where is the Speaker coming from? But they're not close. The closer you are to the kitchen, Oh, yes, you yes. get the hamon. The biggest slice of the hamon. Diba? Pagka Bigger slice of the nagkabigayan, hamon. Siya yung pinakamaganda na portion ng hamon. Siyempre, hindi na-appreciate Yung amoy ni ng Magalong. hamon, puntahan. Sinundan ng amoy. Ito nga, sumagot nga si Mayor Magalong sa Christmas message ng friend niyang si Goma. Kaya ito naman ang sinabi niya. Nalulungkot ako dahil kaibigan ko siya. Di ko alam kung bakit siya nagsasalita ng gano'n. Tamo, pareho kami Pero may point character. din naman na parang hindi naman nga lahat ng congressmen parang damay-damay na. Baka naman may iilan din na maayos, matitino. Meron kaya, Mami Lu? Sa akin, damay-damay silang lahat hanggat hindi nila sabihin kung sino yung 67 contractor legislators at hindi sabihin sa Senado ano ba talaga nangyari sa BICAM. Sila lang yan. Gusto mo sa House Appropriations Committee, there are 140 members out of 316 incumbent. And that 140-member House Appropriation has 40 vice chairman.
So, ang dami silang Nagkakagulo, no? Kaya yung talaga, palakihan ng hati yan. Palakihan ng ham. Pero nung dati, yung hamon, pare-pareho. Naabutan mo yun, di ba nag 12 million, 70 million, hindi Kumbaga, open-ended Oh, ngayon. yung commission may structure. May listahan Di ba na kasi alam mo, maayos. ang problema natin right now sa ating sistema sa paggawa ng batas, kunyari may measure sa mababang kapulungan, so may separate measure sa Senado. Alam mo ba, kahit buo na yung version ng Senate, buo na yung version ng House, pagdating yan sa BICAM, pwede nilang baguhin lahat. So pwedeng mabaliwala yung napag-usapan na binabalitaktakan sa mababang kapulungan dun as sa opposed BICAM. to the upper house. Pagdating sa BICAM, they can actually incorporate any new provisions, and they could even obliterate Kaya outright all those provisions nung kanilang napag-usapan. Kaya ang tawag sa kanila, Third Congress, di ba? Oo, nakakatakot Pero talaga yung nakakatakot, BICAM eh. bukod sa Third Congress, sa House pa lang, merong small committee. Yeah. Na 4 lang ang members. Dito sa 2025 GAA, yung 4 na sinasabi doon na small committee, alam mo ba kung sino? Sabihin na natin, Mami Chu, oo. Hindi, nakandun doon Si Speaker, si House Appropriation Committee, ako Bicol, Saldico, si Stella Kimbo, Marikina Rep, kasi siya Vice Chairperson, at si Dalipe na House Majority Leader. Yan ang 4 na dapat mag-explain. Doon pa lang dapat kung kontratista ka, may conflict of interest ka na Pero paano na-appoint as APRO? Tapos kasama pa siya sa small committee. Pero let's be honest about it. Alam naman ng taong bayan yung kalakaran sa mga proyektong infrastruktura, no? Alam nilang may napupunta sa congressman, may napupunta sa senator, or sa mayor, or sa governor, at talagang substandard ang mga proyekto. Kaya importante itong issue na ito na sana matuloy. Kasi baka mangyari dito pag-uusapan lang iinit, tapos it dies a natural death. Eh di sayang naman. Gusto ng taong bayan malaman kung sino at maparusahan. Sa tingin mo ba, Malu, mangyayari yan? Na may The way you see file it. na kaso, Sa naghihintay tingin mo? nga ako, plunder ang i-file. Sa tingin mo, mangyayari? Tingnan natin si Napoles. Ano nangyari kay Napoles? Di ba? Siya lang nagsalo lahat. Siya lang yung sumalo. Lahat, they're Nakita free. din natin, no? Hindi naman Inilabas lahat. din ni... Meron na-convict na mga congressman. May Yung iba nakonvict din na senador din. Pero ang tagal, di ba? Namatay na nga yung congressman. Kaya nga, tinatanong din yung kredibilidad ng mga congressmen and senator na parang kayo din yung nakaupo, kayo nag-iimbestiga. May isang senador doon convicted nga. Tsaka alam before. mo, Meiji, isa lang taong kumanta. Sa tingin ko, we will find a breakthrough. Sa tingin mo, sino magaling kumanta dyan? Hindi ko Base sa alam mga Well, pagsusulit. Senator Lacson nag-start siya sa kanyang privilege speech. No? Pinaliwanag pa nga niya yung bawat percentage Si na Lacson, nakukuha. si Lacson magandang magsimula dahil he never accepted any pork barrel allocation. Siguro kasi May kaya credibility malakas siya. ang loob Credibility. niya. Di ba? Pero- Na humarap din. Naghihintay pa rin ako ng, bakit wala siyang pinangalanan na senador? And ang problema kasi doon kay Parliamentary courtesy. No, yun po mga kabaitan, no? Talagang pinag-uusapan ho dito itong nagiging pork barrel na ho mga kabaitan. Ngayon po, lilipat ho tayo dito. Speaking of, si Mayor Richard Gomez, kaya marami hong nagdududa ho dito na baka ho nakatanggap na ho ito ng mahiwagang puting sobre kasi nagbago na ho yung kanyang pananaw sa buhay mga kabaitaan. At sabi daw na malapit na kasi yung Christmas, baka may advance na hong pinamimigay si Tamba ng mahalimuyak, masarap, mabango, malinamnam na hamon mga kabalitaan. Baka isa sa nakatanggap po itong si Mayor, si Congressman Richard Gomez mga kabaitan. Anyways, hindi pa natin alam at hindi pa ho natin nakukuha talaga kung ano talaga yung punot dulo ba't ho nag-react itong si Richard Gomez kay Mayor Magalong patungkol ho sa kanyang mga pagbubunyag, no? Sa mga katiwalian ho dyan sa Kamara. Anyway, speaking of camera pa rin ho mga kabaitan, alam niyo po ba, mangiyak-ngiyak ko dito si Chua kahit binatikos niya po itong si Mayor Isko Moreno na kung saan po ay pinag-iinitan, bully daw itong si Mayor Isko Moreno mga kabaitan. Yung kung matatandaan nyo po, kung ano po yung nararamdaman ni Inday Sara Duterte, yung kanilang pamubuli ho dyan sa Kamara, nararamdaman na rin ho dito ni Chihuahua at sa ilan ho na mga tiwaling tongresista mga kabaitaan. Kung matatandaan nyo po, 19th Congress, talagang pinaghahabol ho yung mga DDS vloggers, pinipiga ho nila yung mga DDS supporters, lalo na ho yung mga Duterte, si VP Sara Duterte, si Tatay Digong Duterte, Pulong Duterte, Basti Duterte, lahat ng mga Duterte family members, so kanilang ginawang pulutan ho dyan sa Kamara. Ngayon,
Parang ramdam ko na rin na unti-unti na hong tumagilid yung bolang pinapatungan ho ng mga buhaya itong na nasa tuktok. Parang unti-unti na ho silang nalalaglag mga kabalitaan. Ngayon, tamang-tama sa 20th Congress, parang ito na ho siguro tinatawag nating karma mga kabalitaan dahil sa kanilang mga ginawa ho na noong 19th Congress. So karma is real mga kabalitaan dahil sila po ngayon ang pinaghahabol. Sila na naman ho yung pinag-iimbestigahan ho patungkol sa guni-guning flood control projects sa buong bansa mga kabalitaan. Eto, pakinggan ho muna natin dito si Rep. Chua. Kahit binatikos niya dito si Yorme, ay mangiyak-ngiyak ko dito at napaamin pa na walang permit yung mga proyektong pinanggagawa niya ho sa kanyang distrito dyan sa Kamaynilaan mga kabalitaan. Tahol ng tahol na parang aso. Yan ang banat ni Manila Representative Joel Chua laban kay Manila Mayor Isko Moreno kaugnay ng pagpapahinto nito sa ilang construction projects sa lungsod. Para bigyan linaw ang isyong yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua. Ay, magandang gabi po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Congressman, you've called him a bully at sabi niyo po ay selective siya sa mga proyektong pinapatigil niya. Tingnan niyo, bakit ganito na lang kainit ang paninita ni Mayor Isko sa inyong proyekto na Sentro Komunidad sa Santa Cruz, Manila? Simple lang po ang sagot dahil ako po ay hindi niya naging kakampi o kaalyado noong nakaraang eleksyon. Pero Congressman, ang sabi ni Mayor Isko na the reason why ipinatigil ang proyektong ito ay dahil wala raw itong demolition permit at walang construction permit. Is this the case, sir? Alam po ninyo, sa akin pong paniniwala, kung sakasakali man pong mayroon pong problema, dapat po dyan ang tinatawagan niya yung tamang ahensya, yung DPWH. Dahil yan naman po ang implementing agency niyan at yan itrabaho po ng implementing agency na kumuha ng kaukulang mga permit kung kinakailangan man po. Eh kung maalala po ninyo at sa mga kababayan po natin, ito po sinimula noong 2020. Nung predecessor ko po, nung mas nauna pa po sa aking congressman, si Congressman Yul Serbo. Pero nung panahon pong yun, bagamat siya yung magkakampi, magkaalyado po sila. Si Mayor Isko rin po ang mayor nun. Habang ang congressman nun si Yul Serbo, bakit po nun hindi nila hinihingan yung mga permit? Ito naman, tinuloy ko lang. Dahil kinapos po ito ng pondo, hindi po ito naitayo. At nung nagkaroon po ng pagkakataon, ito nga pong 2024, akin pong ito'y pinakisuyo at tayo naman po ay napagbigyan. Ito po ay magandang proyekto na mapapakinabangan po ng distrito. Kung ang simpleng permit lamang po ang magiging sagabal, akin po naniniwala, ito naman po ay may ayos nila pero hindi naman po niya kailangan magbida-bida doon na para pong merong giyera na pinuntahan. Dahil ito po ay programa ng national government. Ito po ay nakalagay, ang pondo nito nakasaad po sa GAA. So this project, sir, is a... So kung maririnig ko natin yung sinasabi dito ni mga kabaitan, ni Chua, na inamin niya ho talaga na meron talaga itong kapalpakan ho sa pagkuha ho ng permit para ituloy ho itong proyektong ito. At itong si Chua, mahilig ho talaga itong mangsisi ho sa mga nakaraang administrasyon. Siya po ay abogado, pero alam niya na po pala noong nakaraang administrasyon pa, wala pala itong permit, ba't hindi niya ho ito sinaway? So ibig sabihin po ba nito, kung ano yung napagkasunduan ho ng karamihan kahit mali ay ipagpapatuloy pa rin? Sasang-ayunan ho nito mga kabalitaan. Nagkataon si Mayor Isko Moreno bumalik at doon nasilip talaga na wala pala itong permit. O ano bang masasabi mo doon? Ito ba ay personalan? Ito ba ay namumulitika? Parang hindi naman ho mga kabalitaan, di po ba? Kaso nga lang, masakit sa kanyang isipan at damdamin dahil napahiyaw siya dito talaga ng napakalalim mo sa kanyang konstituente na akala mo ay kagalang-galang, hindi pala. Meron palang sekreto mga kabaitaan na hindi ho sinusunod kung ano yung dapat sundin bilang isang tagapagpatupad ng batas at tagagawa ho ng batas mga kabalitaan. A legitimate project. Funded din po ba ito ng DPWH? Tama po, dahil hindi naman po implementing agency ang mga congressman Ang trabaho lamang po namin ay makisuyo sa mga implementing agency, sa mga national government na mga pangangailangan namin. Kagaya po noong nakaraang buwan, ako po ay nagpunta sa DILG. Tayo po ay nangihingi ng ambulansya at saka ng fire truck para sa distrito dahil sunod-sunod po yung sunog dito. So ito po ay wala namang pinagkaiba sa ginagawa po natin.
Congressman, meron din daw kayong proyekto na Barangay City Hall na nakatayo sa sidewalk. Tama po ba ito? Na-mention niyo po sa previous interviews na meron ding ibang mga Barangay City Hall na ganun din ang situation, nakatayo din sila sa sidewalk, pero ang proyekto nyo ang pinatigil. 90% po ng barangay hall sa buong Manila nasa sidewalk. Kahit umikot po kayo. Dahil wala naman po dito talagang masasabi po nating legitimate na space para po sa mga barangay. Maswerte lang po yung iba kung meron po itong mga maayos. In fact, pati nga po yung police station dito sa Manila ay nasa sidewalk din. Puntahan po ninyo yung police station Santos, makikita po ninyo, nakabalandra dun, nasa sidewalk din. So ang punto po natin dito, kung talagang seryoso po siya sa kanyang mga nais, dapat lahat po pag-iba niya. Hindi yung pinipili lang niya, yung mga proyekto na pinatayo ko. Bakit po yung 2nd District, 3rd District at 6th District na mga nakalaban niya, yun lamang ang kanyang ginigiba. Yung 4 at saka yung 5, yan po, nakalaban po niya yan. Pero yan po, dalawang yan po kasi ay lumapit po sa kanya at nagmano sa kanya. Yung po kasi ang gusto niya, magluluhod po kami sa kanya. Na akala po niya, parang Panginoon siya. Sa tingin niyo po ba nagpa-publicity stunt lang si Mayor Isko, Congressman? Kung permit lang po ang kinakailangan na proyekto ng national government, bakit po kailangan gumawa po siya ng malaking eksena? Samantalang ang makikinabang naman po dito ay yung distrito ko. Dinideprive po niya ang distrito ko. Ang issue po ngayon ay ghost project. Ang dami pong nagagalit sa flood control na puro ghost project. Ito po mga legitimate project. Bakit po niya, ito ng mga legitimate project, pinagigiba niya? Saan po ba talaga kami pupunta? Ang sinabi po ni Mayor Isko Moreno, ipinapatupad lang daw po niya ang batas. Ano po ang reaksyon niyo dito, Congressman? Ano pong batas ang pinapatupad niya? Selective justice? Ang ibig po bang sabihin, yung ibang distrito exempted sa batas na gusto niyang ipatupad? Yung mga kakampi po niya, exempted sa mga batas na kanyang pinapatupad? At yung sa amin lamang ni Congressman Valeriano at ni Congressman Benny Abante, yun lamang ang dapat na strictly ipatupad sa batas. Yan po ba yung klase ng paggogobyerno ang gusto niya? So moving forward, Congressman, ano na po ang mangyayari dito sa mga projects na pinatigil ni Mayor Isko? Tayo po, siyempre, sinabihan ko po ang DPWH, maski noon pa man po, sinasabi ko kung anong mga kinakailangan na i-comply ninyo. Pero alam po ninyo, marami po talagang mga decided cases ang ating Korte Suprema na yung mga national project, hindi po yan dapat pinahihinto. Ito po kasi ay pondo ng taong bayan. Ito po hindi naman namin pare-parehas pondo to. Alam po ninyo kung kami po talaga, ito pong pagkatapos po ng eleksyon, ito po hindi na po tungkol kay Isko Moreno o kay Joel Chua. Ito po ay tungkol na sa mga mamamayan namin sa lungsod ng Maynila. Kung kami po sana ng mga halal ay nagtutulungan, mas marami tayo dito. Dahil ako po, sa totoo lang, with all honesty, nahihiya po ako sa mga kadistrito ko sa nangyayari ngayon. For the past 2 months, wala po siyang ginawa kung hindi siraan ako ng siraan, pero ako po ay nananatiling tahimik. Pero kailan lang, dahil sumusobra na po to, talagang pabida-bida, parang akala mo si Totoy Bibo. Sumobra na po yung pagbibida-bida niya. Kailangan ko naman pong ipaglaban itong proyekto na para po sa distrito ko. Dahil ang makikinabang naman po dito, mga kadistrito ko, wala na po kaming dalawa sa posisyon. Hindi na po akong congressman, hindi na po siya ang mayor. Pero ang mga distrito po, makikinabang pa rin po dito. Congressman, kayo po ba ay willing na makipag-usap kay Mayor Isko to settle this issue? At ano po ang magiging mensahe niyo kay Mayor Isko? Ako po, simple lang po. Ako po, willing po ako na makipag-cooperate, lalong-lalo na kung ito po ay sa kapakanan po ng aking kadistrito. Pero sana naman po, wala naman pong bastusan. Dahil kami po ay mga hinalalang taong bayan para maglingkod, hindi po para mag-away. So ayun po mga kabaitan, narinig nyo na ho si Representative Chua kung saan po ay mangyak-ngiyak ko siya dito mga kabaitan. May puso pa pala itong si Chua mga kabaitan. Nasasaktan din pala ito. May damdamin din pala ito mga kabaitan. Akala ko matigas yung bunbuna nito eh. Diba? Nung nakiusap si Sara Duterte sa kanya ay hindi niya ko pinagbigyan. At gusto niya pang mag-complain daw sa korte. Dahil nga po sa kanilang investigasyon ginawang yung confidential funds ni Sara Duterte. Ngayon, napakatapang niya ho sa WADCO mga kabalitaan.
Ngayon, si Yorme lang yung kalaban niya, mangiyak-ngiyak ko siya rito. Nasasaktan daw siya, napapahiya na daw siya mga kabayan. Dapat lang ho kayong mahiya or mapahiya dyan sa inyong distrito dahil wala naman talaga kayong hiya. Wala, ikaw ba naman, sabihin mo pa, hindi ikaw yung implementing agency. Kasi nga, DPWH dapat sila magreklamo. Kanino bang utoso ito? Di ba sa inyo yan? Hindi naman kikilos yung DPWH kung hindi naman aprobado nyo, Mr. Chihuahua. Huwag nyo kaming gawing tanga. Kasi kayo lang yung tanga dyan sa mayabang kapulungan. Kaya nga nagkalitsi-litsi na kayo ngayon dahil sa katangahan nyo Naging tanga ho kayo sa impeachment ni Sara Duterte. Yung articles of impeachment ni Sara Duterte, nung nag-react na ho, sinagot na ho nitong Korte Suprema, humingi ho sa inyo ng kaukulang dokumento na dapat naka-under oath kayo. Wala naman kayo ibinigay na sagot, kaya ang nangyari tuloy, naging unconstitutional yung articles of impeachment. Kung ano bang matatawag ho natin sa inyo nag-file ng impeachment na yan, hindi katangahan din. Hindi nyo rin nauto itong mga senador. Ngayon, reklamo kayo na reklamo. Kayo pa, nag-request pa kayo ng MR. Motion for reconsideration, mga kabitaan, na nasa kauli-hulihan na ho ng ating judiciary ho. Ngayon, sasabihin nyo po na legitimate yung proyekto nyo dyan sa Maynila, sa inyong distrito. Paano ho nagiging legitimate ho? Bago ho yan magiging legitimate, kailangan kumpleto kayo sa mga papeles. Hindi nyo dapat ipagpapatuloy o gagawin ang isang proyekto na kulang ho kayo sa papeles. So hindi po yan matatawag na legitimate yung proyekto na yan. Kahit aprobado pa yan sa inyo dyan sa Kamara o ninumang mga opisyalis dyan sa inyong distrito, kung kulang ho ito ng mga dokumento, ay hindi ho yan legitimate mga kabaitaan. Kulurong pa rin ho yan. Maari pa rin yang pahintuin. Maari yang gibain. Yun ang ginawa ni Mayor Isko Moreno. Kaya mangiyak-ngiyak ka ngayon dahil ikaw naman ay abogado pero para kang mangmang sa batas na ikaw nga tagagawa ng batas ng ating bansa, isa ka doon, pero di mo alam paano interpret yung tamang batas. At talagang mahilig ka rin mag-tolerate sa mga kamalian dahil alam mo naman pala na wala pala itong permit nung panahon na back 2020. Ngayon sinundan mo lang kahit walang permit. O sino ba naging tanga ho dito? Ikaw, isa ka na rin sa naging angat dyan, Mr. Chihuahua. Kaya, huwag kang mangiyak-ngiyak dyan dahil yung kakapalan ng mukha ninyo dyan sa kamera ay hindi na ho talaga ito, hindi na ho ito matatanggal. Kahit inunod nyo pa ito sa palikuran, hindi ho yan talaga kikinis. Kasi makapal na yan, magaspang na yan yung mukha nyo. Hindi niya yan tatablahan ho ng hiya, Mr. Chihuahua, mga kabalitaan. Anyways, dito tayo kay Panaligan. Pakinggan ho natin kung ano naging reaksyon dito ni Panaligan matapos nabanggit or binanggit yung pangalan nito sa isang privilege speech ni Senator Ping Lacson dahil nga po sa flood control anomalies ng ating bansa dahil isa daw ito sa nakinabang ho mga kabalitaan. His name appeared in Senator Lacson's slides during this afternoon's privilege speech, and joining us tonight is Oriental Mindoro 1st District Congressman and Deputy Majority Leader Arnan Panaligan. Magandang gabi po sa inyo, Congressman. Magandang gabi sa iyo, Ses, at sa iyong mga kasama sa program na ito. Yes, si Pawi po. We saw your interview earlier on our sister program and Storycon, where sabi nyo hindi po kayo ang may kinalaman dun sa insertions na umaabot ng 810 million na bigla na lang hindi kasama sa budget na pinresenta ng Pangulo sa Kongreso. Are you reiterating na hindi po sa inyo nanggaling yung insertions sa budget? Yes, the statement of our good senator was inaccurate. Hindi po yung opisina natin ang nagpondo ron. Hindi rin ako ang proponent ng project na yon. Ang sistema kasi dito sa atin ay dumadating yung tinatawag na NEP or National Expenditure Program. Yun yung voluminous, makapal na mga libro wherein the specific projects of the DPWH are already itemized. May item ron, may location, a specific location, at merong amount na. So pag dumating sa amin yon, nakalista na yon. Yun ang dinideliberate ng Kongreso. At yun ang na-approvean ng Kongreso. Yung NEP, nagiging General Appropriations Bill, at pag napirma ng Pangulo, nagiging GAA, yung General Appropriations Act.
Opo, pero kung maputol ko po kayo, 810 million po ang nasa budget ng Pangulo pero lumobo sa 1.9 billion. Saan po nanggaling yung paglobo? Kung wala po yun sa sinubmit na budget ng Pangulo. Well, ang sistema rin, no? If I can explain yung sistema rito sa Kongreso, sige. pag naproban ng plenary ng House, yung budget, no? Nagiging GAB ngayon, General Appropriations Bill. Yes. Yan ay umakit ng Senado, and lagi namang merong conflict, ano? Kaya kailangan i-reconcile through the BICAM. Now, hindi po ako member ng BICAM, never na ako naging member ng BICAM, pati yung sinasabing small committee, hindi ako member noon. Maaaring doon na dadagdagan yun. It is possible perhaps na yung ibang mga ahensya ng gobyerno ay nagkapadagdag. Pero ibig sabihin pala mga kabitan, ito, pinatutunayan na ho dito mga kabitan, yung mga insertion pala sa budget na yan ay nagmula pala at gawa ho pala dyan sa small committee na yan. Ang tanong ho ba, sino ba yung miyembro ho ng small committee? Ay sabi ni Panaligan, hindi daw siya miyembro ever since mga kabitan. So alam ho natin sino po yun, 4 lang katao ang miyembro ho doon. Siyempre, yung pinakabuhaya dyan, itong si Romualdez, sinundan ho ni Saldico, at ito rin si Stila Kimbo, si Toko, at ito rin mga kabitan si Manix Dalipe. So nasa kanilang 4 to yung final decision na kung saan at sino-sino at saan ho nila ito dapat sila maglagay ho ng insertion sa budget na yan. So hindi na natin ma-deny na meron ho talagang ginawang kabulastugan itong small committee nito na gusto rin na tanggalin na ho ni Toby Tiangco dahil dito nagsimula ho ang korupsyon. Kahit di man natin ma-prove yan, pero sa base sa pa naging pahayag at salaysay ni Congressman Toby Tiangco na diyan nagsisimula yung insertion at corruption sa small committee na yan mga kabalitaan. Ng kanilang budgetary allocation. Kung saan kinuha yun, hindi ko pumasagot yun dahil hindi nga po ako member ng BICAM. Okay, but just the same, you took credit for these projects dun sa mga nakapaskel sa mismong lokasyon ng mga proyektong to? Well, technically nga, Kongreso ang nag-allocate kasi ang Kongreso ang nagpasa ng budget. Pero sabi ko nga, ang initiative, ang proponent, ang proposal ay nanggaling sa executive agency na concern, which is the DPWH. Ngayon, ang ginagawa naman ng highways, nilalagay nila sa kanilang project doon kung anong source of funding. Hindi ako naglagay ng aking pangalan, hindi ako naglagay ng mukha ko kasi alam ko na bawal, ano? Kahit na ako ay hindi pa congressman, may iba akong position, mayor, never tayo naglagay ng ating pangalan at saka mukha. Ang ating ilalagay doon, marahil ay congressional funding. Dahil, ito naman na, inaproba ng Kongreso ang budget na yon, no? Okay. Yung sinasabing agila, may ibig sabihin yun Ibig sabihin ng agila ay aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang legislatura. So it is parang gusto nating i-inform ang taong bayan na yan ay pondo ng gobyerno, yan ay public funds. Pero hindi nagay pangalan natin doon. Ang Agila po ay partido ninyo dyan sa Mindoro? No, hindi. Ang aking partido ay Lakas. Yung Agila hindi po yung partido. Yun ay isang parang slogan, isang governance slogan. Ang ibig sabihin nga ay Agila, aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang legislatura. Na yun ay parang we are informing the public na public funds. Kumbaga, parang logo ng inyong political movement or slogan, para ma-identify slogan ng inyong... Parang slogan yan, ang purpose na is to inform the public na yun ay public funds. Kaya ang ibig sabihin Agila ay aksyon ng gobyerno sa larangang legislatura. Huli ka na, Chong. Slogan niya Okay. At hindi private yan. Never claim niya kaya wala ang pangalan natin, wala ating mukha doon. Aside from yung mga posters na nabanggit nga ni Ses, meron din kasi yung midterm report na nakapublish po in your Facebook page, which Senator Lacson also showed earlier. And you took credit for a lot of flood control projects, kasama na yung 231 million peso Butas River project sa Nauhan. How do you reconcile that, Congressman? If you say you really had no hand in the funding, but you keep reiterating itong national project through congressional allocation? Well, lahat naman ng mga accomplishments ng gobyerno sa bawat distrito ay ating inire-report yan kasi in a way, accomplishment yan ng gobyerno. No? Hindi lamang infrastructure kahit projects. Kahit naupalpak.
well, hindi, at that time, hindi pa natin alam na palpak yan, no? Kung ating report yan, midterm nga no? So, kailan pa nasira yan, no? 2024, saka itong 2025, no? Nung time na yon, hindi pa natin alam na magkakaganyang problema. Lahat naman ng ginagawa ng gobyerno, hindi lamang infra project, even yung health projects, yung pinibigyan ng mga medical assistance, mga tupad, lahat naman yan ay nakareport. Ginagawa yan lang lahat ng congressmen, ano? Nakareport yan as a congressman ng bawat distrito. Since you're taking credit, do you do oversight? Nag-i-inspection ba kayo? Tinitignan nyo kung tama ba ang pagkakagawa? Kung yung materials puertes ba ang ginagamit? Siyempre, tayo ay concerned na maayos yan. Ang ating ginagawa dyan ay tawagan ng pansin ng DPWH, ng implementing agency, na ayusin nila. Of course, ang congressman, wala naman tayong technical team, wala tayong engineering office. Kaya talagang tayo nakarely sa DPWH. Hindi po tayo nagkulang sa attention ng DPWH. Kaya nga itong sulat lang ito ay isang pruweba na tayo kinukuha ng attention nila. Bukod sa sulat, mas mabilis yung verbal ating tinatawagan. Meron namang assurance sa atin na ginagawa at inaayos nila ang proyektong yan. So, yan kasi problema dito mga kabaitan Tawag lang ng tawag. Siyempre, kung hindi nyo po bibisitahin, hindi nyo po i-check personally, hindi po talaga nyo makukuha yung assurance na may nagawa hong tama or pulido yung pagkagawa ng DK or flood control projects na yan mga kabaitaan. Diba? Tingnan nyo, lagi na silang nakaupo dyan sa kanilang opisina. O kung nakauwi man ng kanilang distrito, ay tinatamad ng lumabas. Dinadaan na lang ho sa email, dinadaan na lang ho sa tawag, kamusta engineer, kamusta director? Okay na ba yung flood control projects natin dyan? Nasaan na yung partihan ho natin? Yun kasi minsan yung mga ibang tunggisistang nagmamadali mga kabaitan kahit hindi pa nga tapos. Sabihin, sige, tapusin nyo na para mabayaran na kayo at mapakinabangan na natin yung ating party-partihan dito. Di ba? Nandun pa rin yung corruption Pero yung tanong dito ni Sis Drilon na itong nung na-complete na at kanyang inireport sa Kongreso, ito ba'y kanyang pinuntahan? Ito ba'y kanyang tinignan? Kung kumpleto ba at maganda ba yung pagkakagawa? Kaso nga lang, medyo malayo yung sagot niya dito mga kabaitan. Anyways, of course, nasa demokrasya tayo. Siya po ay may karapatang magpaliwanag at medyo hindi naman natin, wala naman tayo nakikitang medyo parang may tinatago dito itong mamang ito mga kabalitaan. Maganda naman yung kanyang pagpapaliwanag pero hintayin natin sa second round ng privilege speech yung pagbubunyag ni Senator Ping Lacson patungkol sa mga buayang tunglisista at kontratista pa mga kabaitaan sa ginawang gatasan na proyekto na ito po yung guni-guni na flood control project sa ating bansa mga kabalitaan. So hanggang dito na lang ho tayo mga kabaitaan. Kung nagustuhan nyo pa rin po yung ating video presentation, huwag kalimutan para malaman ng karamihan kung ano pa mga kaganapan sa ating lipunan, i-share nyo na rin po ito mga kabalitaan. At the same time, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion. And then of course mga kabaitaan, bago tayo magtapos, pasasalamatan muna natin yung ating mga kababayan abroad dyan sa The Hague, Netherlands. And of course mga kabaitaan, sa ating mga kababayan nasa ibayong dagat, mga seafarers, mabuhay ho kayo. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat, masalam. And of course ating laging sinasaladuhang makabagong bayani nating bansa, ang overseas Filipino workers. Maraming salamat sa inyo at mabuhay kayo hanggat gusto nyo mga kabalitaan. Kita-kitso tayo sa ating pagbabalik ko sa susunod na mga oras. Dito lamang ho sa ating munting bahay na lagi nyo pong tinututukan at tinatambayan. And of course, hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo sa mga bagong salta. At sa mga bagong subscribers, so bumalik na ho tayo mga kabaitaan. At dito naman tayo magsaya at maglahad ho ng makatotohanan, komprehensibong balitaan kasama ang inyong tagapaghatid ng impormasyon gaya ho nito mga kabalitaan. Buksan nyo po lagi ang ating notification bell para agad-agad nyo pong mapapanood kung meron ho tayong updated or kung meron ho tayong bagong i-upload na video gaya ho nito mga kabalitaan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga lupalop nating mundo basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory, Momwa,
Chip, chip. Peace out. Ganun agad, balita.